At bakit umatras sa kaso itong mga kaanak na biktima ng mga nawawalang sabungero? Nako po, biglang nagbago ang isip, umatras sa kaso at ito ang kanilang sinapit. Na pitong complainant sa kaso ng missing sabungero sa Manila Arena at San Pablo, Laguna ay umatras na sa kaso. Pero sa ngayon... Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, biglang pag-atras nitong mga complainant na mga kaanak ng biktima ng mga nawawalang sabungero. Nako, biglang nagbago ang isip, nakapagtataka. Ano ang dahilan? Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Road to 300k subscribers na po tayo. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Heto mga kaibigan, ang bibigyan po natin ng highlight. Usapang pag-atras sa kaso nitong mga kamag-anak na biktima ng nawawalang sabungero. Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo dahil nagbago na ho ang kanilang isip. Ano ang dahilan? Bakit biglang nagbago ang laman ng kanilang kaisipan? Datapwat sa puntong ito ay may usapin ho ng pag-atras sa kaso. Mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko po kayo panoorin hanggang dulo ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Nako! Posible nang ituloy ng mga umatras na complainant noong 2023 ang pagsampa ng kaso sa mga nasa likod ng nawawalang sabungero. Kung mangyayari raw yan, handa raw silang tulungan ng state prosecutor at maging ng Department of Justice. Para bigyan po tayo ng detalye live mula sa DOJ sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano ba ang mga bagong sinabi ng DOJ at mga prosecutors tungkol sa kasong ito? Ayan mga kaibigan, na disclaimer lang po, lilinawin ko. Ito po mga umatras sa kaso na ito na mga complainant, hindi ho tinuloy, ay noong taong 2023 pa ho. Hindi po ngayon yan ha. Maganda po ang development ngayon nitong mga nag-file ng mga kaso ng mga kaanak na sumusuporta ho dito sa pag-iimbestiga. Ito pong pinag-uusapan natin ngayon ay tayo ho ay doon tumutukoy na naganap itong pag-atras sa kaso nitong mga complainant ay taong 2023. Hindi po ngayong taong ito. O ano po ang nangyari? Biglang ano ang dahilan? Bakit sila umatras sa kaso? At bakit sila ngayon ay nagpaparamdam at nagbago na ang isip ho? O, panoorin po natin. Pakinggan. Bukas nga raw ang Department of Justice na makipag-usap sakaling magdesisyon muli na magsampa ng reklamo yung pamilya ng mga nawawalang sabungero na nauna ng umatras sa pagrereklamo. Ayon kay State Prosecutor General Richard Fadulyon, may naririnig na raw sila na may ilang pamilya umano ang gustong muling makipagtulungan sa kaso ngayong lumutang nga uli itong kaso ng mga sabungero. Matatandaan na pitong complainant sa kaso ng missing sabungero sa Manila Arena at San Pablo, Laguna ay umatras na sa kaso. Pero sa ngayon, wala pa raw formal na lumalapit sa kanilang opisina. Lahat din ng akusado sa... Ayun mga kaibigan, maliwanag ho na pitong akusado noon ang umatras na sa kaso. At ayon ho sa ating mga nakuhang impormasyon na lumalabas din sa balita noon na ito ho ay nagkaroon ng arigluhan. Noon, hindi po ngayon. O ay doon pa lang sa arigluhan. Bakit hindi ito nagawa ng paraan? Dahil kung sino nagbayad, kung sino nag-ariglo dito, na-involve ang pera, o ay bakit hindi imbestigahan? Noon, mga mahal kong taga-subaybay. O ay ba't anyway, baka mapahaba tayo. Ito muna ang bigyan po natin ng highlight. Patapusin muna natin ito.
Kasong ito ay nakapaghain ng piyansa. Gate ni Fadulyon, walang makakapigil sa mga pamilya na lumapit kung magdesisyon sila na makipagtulungan sa prosecutor at handa naman daw silang pakinggan ang mga ito. Kahit para umatras na noon, ang mga pamilya na complainant sa kaso ay ipinagpatuloy pa rin ng DOJ na masampahan ng kaso ang mga suspect. Sa aspeto raw kasi ng krimen, ito ay interes na raw ng Estado. Pakinggan natin ang pahayag ni Prosecutor Fadulyon. Ayan mga kaibigan, importanteng mahalaga. Pakinggan po natin ito. Kung ano ang mangyayari ho dito. Ito ba ay welcome? Ito ba ay papayagan pa na tanggapin ng DOJ kung sakaling sila ay bumaliktad ngayon na ituloy ang kaso? Kasi naariglo nga ito noon pa. Kaya inatras ang kaso. So pakinggan po natin mga kaibigan ang DOJ. Walang makakapigil sa kanila na magbalik ito o kung may gusto sila na tawag ito, maging bahagi ulit ng kaso. Pero of course, that may be viewed with someone. Siguro pag-iingat din. Kasi andyan na yung punto na nakipag-ayos sila. Naiintindihan natin ngayon na siguro with all these developments na buhayan ng loob, kailangan lang natin sila makausap para malaman natin ano ba ang naging dahilan ng inyong pag-urong. Ayun mga kaibigan, maliwanag ho, welcome pa rin sa DOJ kahit po sila ay nakipag-areglo noon at nagkaroon nga ho ng tinatawag na pag-atras sa kaso noon nitong mga complainant. Maliwanag po mga kaibigan na welcome ang mga kaanak ng biktima na ito according ho dito sa DOJ. Kung sila ho ay kusang pupunta sa DOJ para sabihin nila sila yung umatras sa kaso noon na biktima ng mga nawawalang sabongero, ay kung sila ay magsasabi na gusto nilang ituloy ang kaso na ito, ay welcome po sa DOJ kung sakali magbago ang isip nila. Ba't nagpaparamdam na daw sa DOJ? Muli kong lilinawin mga kaibigan, yung mga umatras po noon ay hindi po kabilang ngayon doon sa mga nakikita nyo sa balita na katulong, kasama sumusuporta na gusto talagang managot ang mga mastermind dito. Ibig sabihin, ibang batch ho yan ay batch ho na dati ho ay nagpailang kaso subalit umatras noon kapalit ng ariglo. At ito ngayon, mga kaibigan, sa panahon ho nitong natuklasan paglutang ni Totoyo na testigo, wala pong umaatras na ika nga po'y complainant buong buo mga kaibigan. Buti ho nang tayo ay nagkakalinawagan at nagkakaliwanagan. Isang like ko sa video na ito mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo po, pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Maraming salamat, bye-bye. Palakpak.